ikaw naman po ay may utang kay Mr. Cash at wala ka pang pambayad, overdue ka na. So, para po sa mga nagtatanong dyan kung nanghaharas ba si Mr. Cash at nag-home visit rin ba siya? Ayan, para po sa mga hindi pa familiar dito kay Mr. Cash, hindi nyo pong ma-download siya sa Google Play Store. Ganyan po yung kanyang logo. And pwede ka po ditong makautang ng up to 50,000 pesos. Dito guys ay hindi 7 days. Maabot po ng up to 30 days po sa first loan mo sa kanya. At maganda rin dito guys kay Mr. Cash kasi may reward system din siya if ever na nirefer mo yung link mo sa iba. So dito guys, hindi naman yun yung pag-uusapan natin. If ever naman na overdue ka, may manghaharas ba sa'yo? At may home visit ba? So ito guys, sasabihin ko sa inyo is base sa mga experience ng nakautang na dito kay Mr. Cash. I am one of the user of Mr. Cash din. So ito yung mga unang nautangan ko na rin da. In my experience po talaga, if ever po na ikaw ay na late payment dito kay Mr. Cash, may magte-text at tatawag po sa'yo. Especially dun sa mga contact reference na ibinigay mo nung nag-a-apply ka sa kanila. Pero para doon sa iba po na naka-experience, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pare-pareho ng ma-experience sa mga loan application na inuutangan natin. So according guys, doon sa ibang nakautang dito kay Mr. Cash, nagsasabi sila guys na nanghaharas daw po itong si Mr. Cash. Panay tawag daw po, panay text. So, tatadtarin ka po talaga hanggang sa mapilit ka nilang makapagbayad. So, sabi dito guys na isang commentator na super legit nang haharas. Lahat ng naka-phone book sa phone mo, tinatawagan at tinetext lang naman nila. Haharas po yan sa phone book mo. Ito pa guys, ang sabi, legit nang haharas yan. Ha, kasi send to all. O, diba? Iba naman guys na nagsasabi na ito nga yung mga text na siya pinapatawag sa barangay. Hintayin ka daw na makapagbayad until 1 PM. May binibigay sila ng oras na yun, no? Pero sa experience daw nila, hanggang ngayon naman walang nagpapatawag sa barangay sa kanila. So sabi dito, hanggang ngayon naman hindi pa ako napatawag sa barangay. 3 months na po, na-visit kasi ako dyan hindi pa due nang haharas na. Ayaw ko lang sa inyo guys, huwag kayong matakot if ever na kayo ay uutang sa mga ola tapos nang haharas yung inutangan ninyo. Huwag kayong padadaig guys. So sa akin lang guys is huwag kayong magpaka-stress. Siguro kapag wala pa kayong pambayad, mag-opsi muna kayo kung talagang may stressin kayo. Kung ayaw nyo talagang mabasa yung mga text and the calls nila, so mag-off SIM na lang muna kayo guys. Hanggang sa tumigil sila. Pero sa tingin ko naman hindi sila titigan hanggat hindi ka nila napipilit na magbayad talaga. So dito guys, siguro pag-ipunan mo na lang muna siguro. Then, if ever man dumating yung time na ready ka na magbayad, pwede mo silang kausapin at balikan ulit. Pero sabi nga dito nung ilang mga commentator nga na mag-off SIM na nga lang daw. And then dito sabi pa nung isa, may Mr. Cash ako, multiple loans yon. Bali yung isa doon, nag 2 months ng overdue, 60 blast calls and text per day yan. Ang matindi pa dyan, tatawag yan sa reference mo kahit na nakausap mo na agent nila. Kaya pwede ka talaga mag-file ng reklamo sa SEC. So, basta record mo lahat, sagutin mo calls and text nila, try to negotiate about your balance. Basta record everything, ultimo voice conversation para may hawak ka din alas sa kanila kung sakaling umabot sa point nga nakakasuhan ka. So, commonly naman kasi guys, sa mga gantong ola, yung mga agent lang talaga nila ang pinakang grabe mangharas. Pinupush nila na kapag natakot ka, nagpadala ka sa mga text nila, talagang may stress ka, talagang mangingili ka sa takot kasi dun pa lang sa mga text or tawag nila, below the belt na silang magsalita. For those na nagtatanong kung nangaharas po si Mr. Cash, depende pa rin yan sa experience guys, pero commonly po, nagsasabi yung mga nakautang na dito kay Mr. Cash is nanghaharas po sila. May text blast and calls. Na nga yung payo ng iba, no? Mag-off SIM ka muna, huwag kang papadala, huwag kang matakot. Na lagi ko nga pong sinasabi na ang utang po ay responsibilidad. So, kapag na-overdue ka, huwag kang matakot makipag-usap. Lahat naman ay nadadaan sa masinsinang usapan, no? So, hindi yan masusolve hanggat hindi ka po nakag-usap sa kanila. Pero, if ever na yung agent o yung kausap mo is nang haharas, may death threat na, problema na nila yun, guys. Wala na sa atin. So, sa atin lang is keep calm. At huwag niyong hahayaang mawala yung inyong peace of mind. So, kaya for those na gustong mag-try dyan kay Mr. Cash, why not? Basta huwag ka lang pong magpapa-overdue at magbayad on time. So, yan lang po yung vlog natin for today and hoping ako guys na may nakuha kayong idea and hoping nakatulong din po itong video na to para masagot ko yung ilang katanungan ninyo. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, just click the subscribe button, turn on the notification bell and be updated sa ating mga latest uploads. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next video.